So, joints Okay. parang muffler. Two yoinks. So, ayan, welcome sa mga listeners natin and followers natin. Yan, so magandang gabi sa lahat. So, before natin to introhan, welcome sa controversial na podcast dito sa Pilipinas at soon na mag number one tayo ang Bakit To? Podcast. So, yan, palakpakan sa lahat. Ayan. So, ano, kamusta na partner? Kamusta ang iyong gabi? Mabuti naman. Galing akong jogging kaninang hapon. Nice, nice, nice. Maganda yan. Mm. Healthy living ka, Oh, healthy living eh. Kupal living eh. ha? Ikaw, partner, So, kamusta ka? ito, syempre, babad sa pamilya and also, syempre, hindi natin, pinapabayaan yung, podcast natin. Syempre, Wow. nagre-research tayo. Hindi tayo pwedeng bumoka dito na wala tayong Mm. material o solid na, na reference. So, ayan, simulan na natin. Ang topic natin for tonight is, ito, alam ko marami makaka-relate na listeners and followers natin dyan sa Facebook, Instagram, and sa YouTube and, Spotify. So, marami itong, kumbaga makaka-relate. So, ang title nito is Bakit May Polygamy? Ayan, Oh. sobrang sobrang pinag-uusapan to sa sa social media. Hindi lang naman basta sa Mm. social media is meron din to sa mga article na lumalabas which is tagal Oo. na kasi nangyayari ito eh. So partner, ano bang masasabi mo or komento mo pagdating sa sa polygamy? Pwede mo bang So, mabigyan? yun nga, partner, bago ako magbigay ng comment or impression patungkol dito sa topic natin ngayon is, ano nga ba ang polygamy ayon sa mga viewers at listeners natin? So, ang polygamy ay isang kasanayan kung saan ang isang tao ay may higit na isa ang asawa or kabiyak sa buhay. So may dalawang uri ito ng polygamy. So una is polygyny kung isang lalaki ay maraming asawa or kabiyak sa buhay at polyandry. In opposite naman ibig sabihin. So isang babae ay maraming asawa or kabiyak sa buhay. So ang una kong impression dito sa polygamy, syempre sa bansa natin is Christian country tayo or Catholic country tayo is labag to in terms of moral values. Ngunit, syempre may isang influencer or rapper na ina-apply ng ganitong kultura. So, syempre, naging usap-usapan to sa balita dahil sa kanyang controversial na issue tungkol sa polygamy. So, ang issue niya ito ay pumutok nang ibinahagi niya ang kanyang social media accounts or videos sa mga rap song niya na may mga kasama siya na dalawang asawa or dalawang kabiyak sa buhay. Alam ko dati tatlo sila eh. Tatlo nung babae na to eh. Kaso, hiwalay na sila Naimasmasan sa na isa. isa. Hmm? Naimasmasan na. Oo. Naimasmasan na partner. At kaya ang pananaw ukol sa polygamy ay nakakuha ng maraming reaction sa publiko. Siyempre, ang ko- ang polygamy kasi ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang bahagi ng kanyang pagsunod sa kanyang kultura at pananaw ng relasyon. So, binabanggit niya ang pagiging polygamous ay isang desisyon na nagmumula sa kanya at sa kanyang pamilya at hindi ito bagay sa kailan na ipaliwanag o ipagtanggol sa ibang tao. So, meron rin siyang sariling podcast, pagkakaalam ko, partner. And then, Sino ba yung syempre, partner? na Na ano ko si dyan, Two Joys parang naiintriga ako eh. muffler. Two Jason. Mukhang kilala ko na to ah. Eh, Kung may Mama humahasel ba Mary to? sa ulo, di mo pwede siya buka kasi may Mama Mary eh. Pero syempre may podcast siya. Tapos dinedefend niya Ah, nung ganong kultura mm, na which is okay mm, naman yon. Pero mm, syempre, dahil Christian country tayo is in moral values, hindi talaga unless kung Muslim ka, di ba? ah, Tapos may mga maraming babae na ah, putok ang ulo sa kanya dahil mm, sa ganitong kultura nga. Siyempre, ang mm. Muslim, mga babae, gusto kasi nila, di ba, one man lang, di ba?
Ikaw lang sapat Yes. na, ganun lang eh, di ba? Ikaw lang Hmm. sapat na, 24, ganun. 21. 21 ba? Ikaw naman, para ka din nagdaan dyan eh. Tapos yun nga, syempre may mga babae na prefer kasi nila na isang ano lang, ayaw kasi nila nung may kaago sa buhay, di ba? Kasi awkward nga yun. Totoo, Eh, totoo. pinaglalaban niya kasi, kaya may ganun kasi, para sa kanya is kingdom yun. So, ako, ang personal opinion ko lang dito sa, sa ganitong kultura is, ah, one is enough lang para sa akin. Kung single ka Check ba, 'di yan. ba? O Check. pwede Check ka yan. mag-entertain ng multiple Pero kung may jowa ka na or may asawa ka na, i-stick mo na, 'di ba? Eh sana hindi mo na lang pinursue na jowain 'yun, 'di ba? I-flirt-flirt mo na lang. 'Yun ang para sa akin. So, ikaw partner, may idadagdag ka ba na opinion mo dito or impression patungkol sa polygamy? Sa akin, partner, meron tayong apat na ano. Ay, maraming salamat, partner. Mm. Meron tayong apat na kategorya pagdating sa ano sa polygamy. Unang-una diyan yung historical and cultural roots. Mhm. Matagal nang umiiral kasi yung polygamy, partner, sa iba't ibang kulturo kadalasan. Nasabi mo na rin to, pero dagdag ko lang din. Kadalasan yan sa ano sa mayayaman, makapangyarihan o Oo. sa religion. Mm. Pangalawa naman, religion influence, like example ng ano kapatid natin mga Muslim, certain tribal tradition, so meron yan, nag-exist yan, na tinatanggap ang polygamy. Pero in a good way yan, ha, partner. And then yung pangatlo, social angle. So ginagamit minsan ang ano, mapalawak ang pamilya, political alliance o protection sa lipunan. And pang-apat, modern debate. Sa panahon kasi ngayon tinatalakay ito ng ano ng ano gender equality, consent and physiological well-being. So dito ang mabibigay ko since nabigay ko na may mga example niyan, pasok tayo dun sa topic na yung about nga kay Tu Jongs. So Mm. ayan, meron kasi partner na nakita Tujong. ko dito sa ano sa Tujong. sa social media, which is okay lang ba, partner, na i-shout out ko siya? Mm. So ito kasi yung isa sa mga reference ko is kay ano kay Boss MG. So shout out kay Boss MG. So ayan, napanood ko kasi sa ano niya sa show niya na itong hot seat natin na topic natin is meron siyang, ayun nga, mahigit sa isa or tatlo sila. Yung isa na imasmasan na is, partner, baka mabigla ka sa sasabihin ko. May reference ako, ha, partner. Ito, yun nga kay Boss Oo. MG Pero na, napanood ko na siya actually, mm, kaya hindi ako magugulat. na itong na to, itong dalawang above niya is magkapatid. Oo. Then they found out that itong magkapatid na to is binigyan niya ng kontrata na para ipalabas sa social media o sa society natin na mga chicks niya to. So, yun, Mm. napatunayan doon na may kontrata, pinapalabas nila ng kasinungalingan sa sa social media o sa lahat na isa siyang malakas na lalaki. So, Saka nung isa ayun doon, pa. partner, ayon sa kapatid nilang lalaki is pamilyado na. Yes, Mm. exactly. So, ayun. So, ito kasi, itong, para sa akin, itong dalawang babae is talagang kapit sa patalim at gusto nila talagang humasel. Dahil alam mo naman, pag merong intriga sa social media, kikita. Tama Mm. ba ako, partner? So, ayun, para sa akin, ang magiging komento ko dyan is, hindi ako goods pagdating dito. Hindi ko siya sinusuportan pagdating sa ganun. Kasi unang-una, pag once na yung mga content na ginagawa nila is pinost na nila sa social media, hindi na kasi may iwasan yan na pwedeng lumabas sa feed yan. Kasi kahit sabi mo pa i-set up mo na bawal to sa mga kabataan. Pero kung ang gumagamit yun like for example, naiwan ng magulang yung mga computer or cellphone nila or tablets sa ano at nakita ng mga kabataan yan is talaga makikita nila yung mga ganyang example. And then gagayahin nila yan, which is mali, di ba? Mm. Kasi imaginein mo na
ipapamukha mo sa lahat na napaka-strong kong bilang lalaki at kaya kong buhayin tong mga above na to at sinasamba nila ako, which is, 'di ba? Ano 'yun, ka-bullshitan 'yun, 'di ba? Kasi imagine mo na binababoy mo yung ginagawa mong trapo yung Mm. mga kababaihan natin na dapat ah, sa society natin is pantay yung pagtingin natin sa mga babae. Pero ikaw, Oo. bilang isa kang influencer or kilala kang tao dito sa Pilipinas is binababoy mo sila. Hindi tama 'yun. Dapat Mm. dapat nga tayong bilang mga lalaki pinoproteksyonan natin yung mga Oo. kababaihan kasi hindi naman katulad nga na 'di ba, sinabi natin, nagbigay ka ng example, nagbigay ako ng example, eh hindi naman hindi naman masama yung ganung sa part. Pero may inaayunan like Mm. katulad niya yung sa 'di ba? Sa tradition which is sa sa Islam, kapatid natin mga Mm. Muslim and also sa tribal tradition. So, doon sa kanila kasi well-known 'yun at tanggap ng tao 'yun. Pero sa atin kasi nagbibida-bida tayo sa social media para ipalakita na talagang I'm not supreme, 'di ba? Kayong mga babae, lumuhod kayo sa harapan ko. Ako dapat sambahin nyo. Hindi ka ba nun? Hindi ka ba karmay sa ginagawa mong ganun, 'di ba? Kasi nakakairita yung ganun na masyado kang kay na kay sa ginagawa mo tapos pinaglalandakan mo pa, nagayahin ka, humahasel ka, walang problema sa hassle, pero yung ginagawa mo at pinapakita mo sa lahat is pagkakamali na yun para sa akin. So, ikaw partner, may dadagdag ka pa ba about sa komento ng polygamy na ina-apply nitong na to, influencer na to or rapper? Nung karagdagan ko lang is dun sa kanya kasi parang ginagawa niya kasing hierarchy system nung tinatawag. Nung siya ang Mm-mm. hari tapos okay lang na may iba't ibang reyna or mga concubinage yung tinatawag. Kasi syempre in ancient times kasi mga ah, kingdom sa hindi lang sa mga western countries is Mm-mm. also rin sa mga East Asia countries, so mga kingdom, mga dynasty. Mm-mm. Mga Mm-mm. emperor kasi doon nung panahon nila kasi may mga concubinage sila eh. May mga babae sila eh. Bukod pa yun nung Mm-mm. impress nila. Kaya Mm-mm. nung mga anak nilang babae, pag may mga yaya kasi nila is mga lalaki. So, ang tinatawag sa kanila eunuch. So, kinapuna sila para hindi nila ma-rape nung prinsesa or nung anak ng emperor dun sa mga Mm. kingdom na yon nung panahon ng Chinese ancient times. As well as Mm. do sa western side naman is normal kasi nung may mga nung mga anak ng ano nung nabuntisan lang ng yaya nung panahon ng mga Mm. sinuunang kaharian. Parang ganun kasi old style kasi nung nung Mm. ini-establish na tong na to eh. Kaya sa ngayon kasi in modern era kasi talaga kailangan talaga may equality kasi hindi lang dapat Ito. nung mababatingin nung sa mga kababaihan. Hindi lang sila babae lang, 'di ba? Dapat ka respeto din. Lalo ngayon, may mga kakayahan sila na kaya rin ng mga lalaki, ganun. Pero hindi lahat ng trabaho, ah. Pero at least sumasabay sila. May empowerment din, na yun yung tinatawag. Yes, exactly. Tama ka dyan, So, partner. ayun lang nung may idadagdag ko lang. Mm. So, yun nga, partner, dagdagan ko lang din yung sa mga sinabi mo. Para sa akin naman kasi dapat, may nakita din ako sa mga ibang pages and sa ibang groups na talagang pinagtatawanan tong si Tujongs na to. Mm. Kasi talagang, tahasan niyang ginagawa tong, kalokohan o kabugukan. Di ba? So, ayun, nabababaan ako sa ganun bilang lalaki. Kasi, Mm. kumbaga ito yung opinion ko, nabababawan ako sa ganun. Kumbaga para ka nag-iisip na para kang bata, na hindi Mm. ka nagmamature, di ba? Though, alam pa natin na nasa tamang edad ka na tapos ganun ka mag-spread, kaysa pamarisan ka, pinandidirihan ka ng karamihan. Para sa So, kanya siguro nakakataas ang ego yun sa kanya, pero para sa akin mm, hindi eh. Yun ang pero isa sa mga mm, red flag niya eh, bilang tao. mm. Pero yung pinapakita niya lang talaga doon na pinagkakakitaan niya tong trip na to. Mm. Hindi kasi okay to sa
karamihan kasi mostly na nakatutok ngayon sa social media is mga kabataan. At Saka hindi alam mo na ng tao, mapipigilan 'di ba? yun. Babae niya yung mga yon, pero yung pala Hmm. magkamag-anak pala, 'di ba? Oo, tinuhog niya, 'di ba? Hmm. Which is mali, 'di ba? Kaya nakakairita siya dahil ewan ko ba dun? Hindi ko naman kailangan na trash talking yung kung anong um, katayuan niya sa buhay pero para sa akin hindi good yung ginagawa niya. Hmm. So, ayun partner. May dadagdag ka pa ba partner? Wala na. So, partner, dito naman tayo sa portion natin ng positibo at negatibo. So, ayan, partner, ano ko na to, introhan ko na agad yung sa positibo at negatibo. Meron kasi Okay. ako apat na kategorya dito sa positibong pwedeng mangyari sa Hmm. polygamy. So, unang-una dyan, may apat akong kategorya dito, partner ha. Unang-una dito is mas malawak na support system. So, mas maraming taong pwedeng tumulong sa'yo sa paglaki ng mga anak, syempre also sa mga kabuhayan. And also, pangalawa, financial pooling. Kapag consensual, mas malaki ang resources ng pamilya. Pangatlo is traditional at identity. Para sa iba kasi, bahagi ito ng kanilang kultura at pananampalataya. So, pang-apat is choice and freedom. Kung pinili ng lahat na may kinalaman, maaaring makita bilang anyo ng kalayaan. So, apat yung na yun, kategorya na yung partner. Ikaw ba, may dadagdag ka ba sa positibong pwedeng mangyari sa polygamy? So nung una ko idadagdag dun kasi na since nasabi mo na yung pagpapalawak ng or support system is idadagdag ko lang din nung opinion ko dun is yung Okay. pagkakaroon ng maraming asawa ay tinitingnan bilang isang paraan para mapalago ang pamilya at mapalakas ang kanilang mga relasyon. And then nung Mm-mm. pangalawa naman ay idagdag ko is nung sa financial system ng pagtulong is ang Mm-mm. idadagdag ko lang doon ay ang pagkakaroon ng maraming asawa ay maaaring magdulot ng mas maraming na sa paghahanap buhay at pagsuporta sa pamilya. And then, Mm-mm. ang idadagdag ko sa, una ko idadagdag sa positibo ay pagbibigay ng kasiguraduhan sa mga kababaihan or kalalakihan. So, sa ilang mga kultura, ang polygamy ay maaaring magbigay ng seguridad sa kababaihan, lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang isang babae ay wala ng asawa o hindi kayang magtaguyod ng pamilya. And then, Mm-mm. nung huli ko idadagdag na positibo nun is yung pagpapalaganap ng kakayahan sa mga komunidad. So, ang polygamous na family ay maaari din magdulot ng pagbuo ng mas malawak na koneksyon at alyansa sa loob ng isang komunidad o angkan. Mm-mm. Ayun lang ng mga positibo ko. Okay, okay. Okay na yun lahat, partner, wala nang Hmm, idadagdag. wala Goods na. ka na dyan. So, dito naman tayo sa sa pangalawa, which is yung negatibong pwedeng mangyari sa polygamy. So, meron ako dito, partner, na 5 kategorya pagdating dyan. Unang-una dyan, syempre, selos at emotional strain. Madalas Mhm. kasi nagkakaroon ng tension bawat babae pagdating sa ganyan. And then pangalawa, gender equality. Kadalasan, mas pinapaboran ng lalaki ang polygamy kaysa sa babae. Pangatlo, power imbalance. Pwedeng abusuhin ng partner or ng lalaki yung sitwasyon. So pang-apat is legal and social stigma. Sa karamihan kasi ng partner na bansa, illegal or frowned upon yung polygamy na nangyayari. So yung pang-lima is psychological effect sa bata. Ayan, yun yung pinaka mabigat diyan. Pwedeng malito o maapektuhan ang identity at emotional health ng mga bata kasi syempre, pag nakikita na nila nag-aaway-away yung mga magulang nila, talagang big impact yan sa mga anak, sa mga bata. At hindi siya magandang sundan yung ganong sitwasyon. Mhm. So, ikaw partner, may dadagdag ka ba doon sa negatibong pwedeng mangyari sa polygamy? So since halos lahat na sabi mo na is halos pares Mm. tayo na naiisip sa negatibo, isa na lang idadagdag ko Okay, is yung partner. pagkakaroon ng hindi tapat na relasyon. Siyempre. Okay. So, ang polygamy ay maaaring magbigay ng pagkakataon para hindi tapat ang mga relasyon tulad ng pagkakaroon ng mga lihim o pagtataksil ng bawat isa, lalo na kung walang sapat na komunikasyon o tiwala sa bawat isa. Since, Mm. siyempre, marami
multiple partners ka nga. So hindi maiiwasan Mm. magkaroon ng selosan, inggitan, 'di ba? Mm. Kasi nagiging ano ah, competition para sa mga kapwa na partner ng ano ng isang lalaki. Tama, tama. Correct ka dyan, partner. So So, ayun lang, yun partner, ang idadagdag ko, partner. okay. Goods ka na dun, partner? Mm. So, partner, dito naman tayo sa segment natin kung ano yung maipapayo natin sa mga listeners and Okay. followers natin diyan. So, ayan. Moving forward, meron tayong apat na kategorya. Unang-una dito is respeto sa kultura at relihiyon. Mm. Hindi naman ibig sabihin, partner, na hindi pwedeng suriin kung tama man o mali yung modernong konteksto. Then yung pangalawa, consent is a key. Kung partner, kung walang malinaw na pahintulot at patas na kasunduan dito, is hindi yun healthy relationship para sa akin. And then, pang-apat, quality over quantity. Ito, ito yung partner mahalaga na respeto, tiwala at pagmamahal kaysa sa dami ng mga partner. Siyempre, mas okay pa rin na na stick to one ka nga, 'di ba? Mm. Kasi kung sobrang dami kang partner, siyempre mag-expect yung mga iba na uy, dapat balance yung yung pagmamahal na binibigay mo sa amin. Mm. Para nawawala kasi sila ng um, dignidad pagdating sa ganong aspeto. Mm. So, ayun, pang-apat, critical thinking. Unang-una, tanungin mo mag-reflect ka muna sa sarili mo, partner. Ito ba ay tradition lang o talagang nakakulong ka For lang flex sa lang. sa tao? Oo. So, ayun yung yun yung maibibigay kong payo para sa mga listeners and ano, followers natin. Huwag natin gayahin yung mga napapanood natin Pero sa hindi namin kayo sa pinapromote na mamabae mm, kayo, malalaki mm. kayo Kasi syempre may mga kultura or ibang bansa kasi na legal lang polygamy. Oh, yes. Kasi Tsaka sa wag bansa niyong kasi natin ngayon hindi kasi illegal yung ganyang ganyang konsepto Nililinaw lang namin kayo Baka iniisip niyo, mm, sabi ni Papa and Otits, pwede pala magmaraming asawa. Di gawin ko nga. Wag kaya nga. nililinaw namin na nasa Mm, kultura yon. Kasi hindi lahat ng lugar mm, na is ganun nung na-apply. mm. Kaya yun nga, partner, hindi porket napanood natin dun sa sa social media na ganun yung ginagawa ng mga unggoy na yan, idolin natin sila. Kasi pangit di Bisa na ba? kung Muslim country tayo, di ba? Pangit yung ganun Pangit yung dapat maging ka lang, um, maging tapat ka lang sa iisang tao, which is Mm. sa lalaki man yan o sa babae. Kasi sino ba naman hindi deserve yung ganung relationship na maayos, 'di ba? Na wala kang, di ka option. 'Di ba? Pangit yung ganun na option ka lang. So ikaw, partner, ano bang may idadagdag mo na na payo para sa mga listeners and followers natin? So, unang-una para sa akin is pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay at paggalang kung ginagawa niyo yun ng ganitong konsepto. So, isa sa mga aral na maaari natin matutunan sa polygamy ay kahalagaan ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa bawat isa. Ano mang kasarian o bilang ng asawa, mahalagang mapanatili ang balanse at respeto sa lahat ng miyembro ng pamilya. At ang pangalawang aral dito is pagtutok ng komunikasyon. So, kung nagkakaroon ng polygamous sa pamilya, mahalaga ang bukas na komunikasyon at pagkakaintindihan upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at alitan. And then yung Mm, nakagaya na nasabi mo na yung sa culture diversity ay syempre ang polygamy ay may iba't ibang pananaw depende sa kultura, relihiyon at konteksto. So kaya't correct. mahalaga maunawaan ang mga dahilan ng bawat komunidad o pamilya para sa kanilang desisyon ukol dito. Ay, tapos, ang pangkahalatan ng aral nito ay ang polygamy ay may mga positibo at negatibong aspeto. Pero ang epekto nito ay nakadepende sa individual or kanino man kultura. Correct. Correct yan. Correct yan. So, may dadagdag ka pa, partner? Wala na. Okay, goods, goods. So, before tayo matapos yung kwentuhan natin dito, partner, may gusto lang akong iwan na katanungan sa mga listeners natin. Yan.
So, para sa inyo ba, mga listeners and followers natin, kung ikaw yung nasa ganung state ng relasyon, magiging masaya ka ba o kamalasan itong mangyayari sa'yo? Mm. So, yun lang iiwan kong katanungan sa kanila. So, yan. Before we end our show, partner, i-remind ko lang yung mga followers and listeners natin na i-follow nyo Yan. kami sa Facebook, sa Instagram, YouTube, and sa Spotify. Huwag nyo kalimutan i-hit yung notification Huwag lang kayong bell. makinig at manood. Follow din. Yan. It will help us to create more content sa channel natin, and also pwede din kayo mag-iwan ng comments na kung ano yung gusto nyong i-topic dito sa natin sa Yan. kwentuhan natin. So yun, partner, may idadagdag ka pa ba na Don't forget to hit the notification bell. yes. No? So Don't hit ayan. the way. Baliktad. So two joints tayo, partner, ha, two Oo. joints. Wala, sabog ako eh. Naka-produce parang muffler ako eh. So ayun, maraming salamat at Mamba out. Mamba out.